ang nangyayari sa Davao sa harap ng QGC mga kababayan, no? Ay wala pong mga nameplate. Ito mga kapulisan na naka-uniforme ng SWAT, no? So napakatindi ito. Ito ay hindi labag ito sa batas, no? Na hindi sila maglalagay ng nameplate. At pangalawa, yung yung ating mga patrol. Patrol car nila ay wala ring mga fleet. Wala ding mga fleet number, mga kababayan. Tinatago at ang mga kapulisan ay nakabunit din. No, yung iba diyan ay naka-rubber shoes pa. So, no, napakatindi ang pangyayari dito mga kababayan. Okay. So, yan, tuloy natin mga kababayan, tungahin natin ito. Kailangan natin 'to ipakalat dahil kawawa naman yung mga taga QGC. Hindi ako mga kababayan hindi ako QGC pero nakipagsimpatiya lang tayo dahil nangyari na yan sa QGC noong June 10, di ba? Noong June 10, ginawa na yan at namatayan pa nga dyan ng dalawang bata pa na misyonaryo. Matatanda, mga bata, nasaktan, na-traumatize sa ginawang pagsulong, illegal na pagsulong ng mga miyembro ng Philippine National Police Special Action Force at ng CIDG sa mga kingdom compounds o yung mga religious compounds sa Kingdom of Jesus Christ, hindi lamang dito sa Davao City, kundi pati na rin sa Sarangani. Kumbaga, actually, Franco, may namatay pa nga dyan ng mga indigenous people because of that raid. Pero Franco, at sa mga kababayan na nakikinig, ipinapaabot natin kay PNP Chief Marbil, sa Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan, at sa Regional 11 Chief Brigadier General, Police Brigadier General Nick Torre. Legal pa ba ang ginagawa ninyo sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Legal? Actually, ma'am, illegal talaga yan, ma'am, kasi nga walang hindi sila nagpakilala. Hindi dapat na nagpapakilala yan yung mga yan, no? Yung ating mga kapulisan, kung tunay ba sila na mga pulis. Actually, kung naman talaga, dapat yan naka-display ang kanilang mga pangalan. No? At bukod sa lahat, yung kanilang mga yung patrol car nila ay dapat may mga plate number, no? Ayan. Suing treat terror na ang army ni Bangag sa napakagandang bayan ng Davao at QGC, human rights violation and harassment na ito. Ayan. Ipakita na ito sa buong mundo. Illegal na ito. Correct po. Diba? Yolanda Buna. Tama po, talagang illegal po ito kasi nga kung makikita natin dito sa mga mukha na ito na mga kapulisan, bakit nakabunit? Diba? Para ba mga tulisan? Para bang mga NPE yan kung ganon? Diba? No? Yung iba dyan, pinapanood ko riyan kanina, ay naka-rubber shoes. No? Pero although, kung halimbawa NPE yan, hindi na magtatagal siguro yan. Maari nga, inutusan ito ni Ngagba na ganito ang gagawin nyo. No? Kasi nga, maari nga, lang ito, parang ginugulong lang nila or kaya tinitreat lang nila ito para lang galitin nila ang QGC
And then may mga plano yan sila if ever na Signal that there will be another series or another round of raid na gagawin dito sa ating central compound. Nakailang beses na po pumunta ang Philippine National Police, mga kababayan. Hindi po nila nakita si Pastor Apollo Kibuloy at mga co-accused nila dito sa loob ng compound. Bakit po paulit-ulit po nila ginagawa ito sa harap sa mga kingdom missionaries, araw-gabi, 24/7 po na nagbabantay. yan, tama po. Wala talaga, hindi nila makuha yan dyan. No, maaari nga kasama ni, ano yan eh, ha? Sa totoo lang naman talaga, bakit nga pala isipan? Ako, nag-iisip din ako ng bakit talaga tinutugi si Pastor Apollo Kibuloy? Samantala, yung kaso na yan, matagal na. Dekada na yung nasa Amerika yan. Oh, isip-isip tayo. Bakit? May kapalit? Yung mga yung mga Amerikano, medyo nainggit. Bakit? Kasi sila lang marami nagtitiwala kay Pastor Apollo Kibuloy. Parang ganoon eh. Tapos gumaganda yung yung kanyang mga simbahan, di ba? Magaganda, magagarbo. Oh. Doon lang, maaaring may pang-interest talaga, hindi maaari. Talagang yan ang kasama sa plan nila yan. Di ba? O, paano nila hanapin yan? Merong merong nang nagtago dyan. Wala yan dyan sa lugar na yan. Ikaw ba naman? Alam na ng mga autoridad na kanya yung kanila yung compound na yan. Diyan pa ba siya magtatago? Isipin natin mga kababayan. Hindi, di ba? Sa ibang lugar na yan pupunta. Sila po ay takot na, sila po ay pagod na sa paulit-ulit na ginagawa ito ng Philippine National Police. Ulitin ko lang, Franco, the mere presence of these people wearing in full battle gear, nakatabo ng mukha, naka-shades, is a threat. Inatakot nila ang ating mga missionaries. Yes, Franco? Yes, Hannah, i-clarify natin it's been almost like 2 months already from June 10. Nakita natin the situation here or there. Is it getting worse from before? Kasi before, the usual security nade-deploy dyan is just the usual, the regular Philippine National Police. But now, nakita na natin ang SWAT ay nariyan na rin. SWAT na. Actually, exactly, Franco, no? It is getting worse. Kasi, kung hindi ito worse, ano pa yung ibig sabihin nito? Yan. Di ba? Kasi if this is a legal operation, pwede ka magpakita. Naka-rubber shoes. Rubber shoes yung isang kababayan nating pulis na SWAT. Kita ng papel mo. Sila maipakita na papel. Hindi sila makapagpaliwanag. Tinatabunan nila ang kanilang mga nameplates, even their uniforms, para hindi natin makilala. Pero makikita talaga sa likod na nakalagay. SWAT sila, yung ani na nakapwesto dito sa kalsada natin. At yung mga naka-combat uniform na pulis, hindi nila kasama ito. Ibang unit daw sila. Pero yun nga bakit kailangan? Yan ang tanong, Yes. Franco. Bakit kailangan umabot sa ganito? Hannah, At Franco, Iyon. Okay. Ito pa yung karugtong mga kababayan Ayan. Yung karugtong nito. Hanapin na natin yung karugtong. Okay. mas na traffic yung ginagawa nila dito sa kahabaan ng Kita nyo? Teka. Phil Japan Friendship Highway. Yes, Franco? Hannah, that's a national concern. Yes, Franco? Isang katanungan. Ayan, kita nyo mga kababayan, naka
full battle gear yan mga yan, no? Na ang daming magasin. Di ba? Ang daming magasin at mahaba yung kanilang baril. No? Mahaba talaga. Eh parang sasalang sila sa ano talagang